yung kanyang kababaan. Yun ang tinularan niya sa tao. Hindi siya tumulat sa tao na makasalanan, sapagkat walang tao na hindi nagkakasala. Datapot si Kristo, ayon sa record ng Biblia, siya ang wika'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Dito makikita nyo. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University at mga ka-U3. It's always nice to be seeing you once again. Ayan, so maraming salamat po sa lagi pong mga nag-aabang po sa atin at ang iba naman ay nagko-correct. No problem, maraming salamat po. Maraming salamat din po sa more than 176,000 subscribers na nga po tayo. And because I mentioned yung atin pong mga supporters na nag-correct po sa atin, so lalong-lalo na po sa past video reaction natin, ayun yung patungkol nga po sa yung 3 persons. If you remember, gusto ko lang din po in a way makorek din po yun, no? Kasi ang pagkakaintindi ko ay maling-mali po talaga. So the discussion of Brother Eli as to the first person, yung upon this rock I will build my church. Ang first person daw po doon is God, okay. Ang second person is Peter, and then the third person is not God like what I said, but actually Jesus Christ. And may mga panaka-naka minsan na magko-comment na pinapanood ko na daw muna yung video bago ko raw bigyan ng reaction. Scripted daw po. So I think yung pagkakamali ko, which is admittedly a bit embarrassing, it is something that people could expect. And sometimes, of course, yung listening skills ko din po ay hindi naman din po talaga perfect, no? So I think I got ahead of myself. Kasi iniisip ko kasi yung Psalms 18, di ba? 18:2, where God was referred to as the rock. Ang foundation is God. So ang ating episode ngayon, a bit related still, sa nature ni Jesus Christ. Siya ba ay tao? Siya ba ay Diyos? And this is a part of a compilation naman po ulit, mga ka-U3. So sa aking background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapag-debate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So mga ka-U3, bago po tayo magpatuloy, ang amin pong nire-request lamang po sa inyo ay ang mag-thumbs up, dahil yung pag-thumbs up po ninyo ay parang pag-recommend nyo na rin sa ating mga videos sa ibang viewers po ng YouTube. So if everything now is ready, mga ka-U3, let us watch this video together. Sabayan niyo po ako. Let's go. Magandang gabi po, Brother Eli. Ang ano po ba, ang tawag po ba doon sa dalawang katangian ni Jesus na anak ng Diyos at saka tao is hypostatic union. At saka po, ano po ba yung ibig sabihin ng pagkakasala sa Espiritu Santo? Saka yung mga nito, yung mga example. Yun lang po. Alam mo, pag-uusap Biblia, no? There cannot be a union na kagaya ng yung binanggit mo. Hindi kasi pwede pagsamahin, kumbaga, yung langis at saka tubig, yung laman at saka yung espiritu, hindi pwedeng pagsamahin yun. Meron silang process, o meron silang kanya-kanyang, may kanya-kanya silang as an entity, may kanya-kanya sila. Parang tao rin, tayong tao, no? Di ba tayo, meron tayong flesh, meron tayong spirit. Di ba? May flesh at saka spirit. Pinagsama sa isang identity, tao. Ganon din naman ang ating Panginoong Jesus. Meron siyang dating katangian o kalagayan na spirit nung nandun siya sa sinapupunan ng Ama. Tapos, nagkatawan tao siya, sumakay siya sa katawan ng isang tao. Katawang laman, yung ipinanganak ni Maria. Kaya, ang sa pagkakasabi sa Biblia, nagkatawan tao. Hindi siya talaga tao. Kasi kung tao na, hindi na siya magkakatawan tao. Illogical naman masyado. Tao ka na, magkakatawan tao ka pa. Di ba? Yung nagkakatawan tao, yung hindi tao, parang ganito. Nagsababae, nag-anyong babae. Hindi babae yun, lalaki yun. Nagdamit ng babae, nag-lipstick, nagkulot, nag-ponytail, maaari nagsabit pa ng hikaw, naglagay pa ng padding dito. Kung titignan mo talaga, naluloko nga yung mga Japanese Dahil nagja-japayuki silang Japayuki rin ang tawag na Meron akong kilalang gano'n, Japayuki raw siya, nakausap ko Paano ka ako nag-Japayuki? Itsura mo na yan. Paano, brother, pagka na-make-up na, hindi na kami, lalo na paglasing na ika ang hapon, hindi na masyado nahalat. Ganun pala yun. O, dinagan yung babae. Pero lalaki, parang ganun, nagkatawan tao, hindi tao. Ngayon, yung sinasabi mo na
Union, kapatid. Hindi ko masyado narinig kung ano yung union sinabi mo eh. Wala sa Biblia kasi yung ganun eh. Basta sa Biblia, nagkatawan tao. Hindi ko masyado narinig sinabi niya kung anong union yun eh. Ngayon yung kanyang pangalawang tanong, yun daw ba, ang tawag doon? Ano ba raw yung kasalanan sa Espiritu Santo? Yung ba sabi mo, kapatid? Ano yung kasalanan sa Espiritu Santo? Yung ba ang tanong niya? Yung kasalanan sa Espiritu Santo? Eh di yung paggawa o pagsasalita ng laban sa Espiritu Santo, sa Holy Spirit. Kagaya nung ginawa ng mga Hudyo. Di si Kristo, nagpapagaling siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng Diyos, ano? Ang katulong-tulong nung nagkatawang taong Jesus, na si Kristo, eh yung Espiritu Santo ng Diyos, nagpapagaling siya. Sabi ng mga Hudyo, kaya ka nakakapagpagaling dahil sa demonyo, kay Beelzebub. Si Beelzebub, prinsipe ng mga demonyo yun eh. Biro mo, para nilang pinapasama ang Espiritu Santo. Kaya nakakapagpagaling si Jesus Christ dahil sa Espiritu Santo. Nasa kanya, kasama niya, Diyos. Tapos pinaratang na yun daw si Beelzebub. Ayun, kasalanan yun, salita na yun. Kasalanan yun sa Espiritu Santo. Yung bang parang pinasasama mo yung Espiritu Santo ng Diyos, yun ang kasalanan sa Espiritu Santo. Pero meron pang iba, hindi lang natin kayang matapos. Marami kasi yun eh. Meron sa Bibliang mga 6 na kasalanan sa Espiritu Santo. 6. Sa susunod, malalaan mo rin yung kapatid. Ito ang kapayapaan ng Panginoon. Magandang hapong pumuli. Hindi sa tulong ng Diyos ay sumasay papawid ang palatuntunan ng dating daan. At kami po ay malugod na nag-aanyaya sa inyo dito sa ito. Gaya ng inyong inaasahan, ng masinsing pag-aaral ng katwiran ng Diyos sa Biblia. At ngayon po hapon ating agad na ipagpapatuloy ang ating serye ng taksang pinag-aaralan dito sa ating palatuntunan. At sa mga panahon pong ito, naroon tayo sa serye ukol sa tunay na kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo. At ngayong hapon, ibig ko pong ipaglingkod sa inyo sa tulong ng Diyos yung mga punto ng imposibilidad para sabihin ang Kristo'y tunay na tao o kaya taon-tao at paniwalaang wala siyang anumang pagka-Diyos gaya ng paniniwala ng ating mga kababayang Iglesia ni Kristo ni Ginoong Manal. Atin pong aalamin sa pagtuturo ng banal na kasulatan ano ang mga imposibilidad, yung mga bagay na hindi maaaring magpahintulot na para magkaroon tayo ng paniniwala si Kristo talagang tao at tunay na tao kagaya ng paniniwala ng iba nating mga kababayan. Yan po ang ating umpisahang tunghan sa kasulatan ngayong hapon. At ibig ko pong unay bumasa sa inyo ng mga bagay na hindi maaaring hindi ganito sa tao. Pagka po tao, ganyan ganito talaga. po ang sinasabi ng Biblia. By the way, ito pong source video na ito mga ka-U3, very interesting dahil makikita nyo, may mga kurtina lang yata, may lighting lang po yata. So, very classic po ito na Bible study ni Brother Eli. And we are grateful mga ka-U3, this is actually from Brother Clark po. But going back, so the prior video, yung sinasabi po ng babae kanina na hypostatic union, ito po ang popular na paniniwala nga po. Actually, yung dinescribe ni Brother Eli, that was the nature itself. Kumbaga, both man and the divine in one body. Yun nga po si Jesus Christ. These two are of course not the same, pero they are in one body. So, yun po yung ibig sabihin ng hypostatic union. And yung second naman po na discussion ni Brother Eli, dun po sa kasalanan na pwede nating magawa laban sa Holy Spirit. Naging konkreto po talaga yung halimbawa ni Brother Eli. Yung example nga po, when Jesus was healing others, yung iba pong mga kritiko ni Jesus Christ, they are saying na ang katulong mo naman talaga ay demonyo na si Beelzebub. It helps us understand na ang helper naman talaga ni Jesus during that time is ang Holy Spirit. So it also shines, kumbaga, a light mga ka-U3, kung ano yung nature din talaga ng Holy Spirit. However, medyo bitin po sa akin yun kasi sinasabi ni Brother Eli meron pang 6. Maybe in the future sa mga meron pong kopya dyan. So please send nyo na lang po sa atin sa Facebook or as a comment naman po, yung link po na pwede nyo pong i-type po sa baba. Pakinggan nyo dito sa isang talata ng Aklat ng Unang Hari sa Kapitulo
ay meron tayong ganitong mababasa sa versikulo 46. Kung sila'y magkasala laban sa iyo, sapagkat walang tao na di nagkakasala, at ikaw ay magalit sa kanila at ibigay mo sila sa kaaway, na anupat sila'y dalhing bihag sa lupain ng kaaway sa malayo o sa malapit. Ang sabi dito ng panalangin ng Haring si Solomon na nasulat sa pagkasi ng Espiritu Santo, kung sila ang wika ay magkasala laban sa iyo, sapagkat walang tao na di nagkakasala. Tandaan nyo, ang pangungusap na ito ay sarado. Wala itong anumang duda. Kategorikal na sinabi ng Haring si Solomon, walang tao ang wika na di nagkakasala. Baka sabihin natin, kung ang isang tao ay matuwid, ang isang tao ay naglilingkod sa Diyos, hindi nagkakasala yan. Ano po ang sabi ng kasulatan tungkol dito? Pakinggan nyo naman sa Ecclesiastes Kapitulo 7 at versikulo 20, ganito ating mababasa. Tunay na walang matuwid sa lupa. Ang wika po ng Panginoon sa aklat na ito, tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Dito, maliwanag na maliwanag sa kasulatan na kahit na ang tao ay matuwid, gaya halimbawa ng mga apostol, gaya ng mga naging unang lingkod ng Diyos, kagaya ni David, kagaya ni Solomon, kagaya ng mga taong naging dapat sa Diyos, kagaya ni Elizabeth, ni Zacarias, na mga magulang na ni San Juan Bautista, kagaya ng mga apostol, si San Pablo, si San Pedro, at ng iba't ibang mga naglingkod sa Diyos ng una, kahit na po sila'y kinukonsider na matuwid, ang sabi sa Biblia, tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti, ang wika, na at hindi nagkakasala. Kaya yung salita ni Haring Solomon, pinatutunayan ng Biblia doon sa unang Hari 8:46 at dito sa Ecclesiastes 7:20 na ang tao, basta tao, basta nandun sa kalagayang tao, talagang tao, nagkakasala yan. Kahit na yan ay matuwid pa, nagiging biktima pa rin kuminsan yan ng pagkakasala sapagkat naririto tayo sa ibabaw ng lupa. Kaya ang pagkakasabi, walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Okay, pause po muna tayo dyan mga ka-U3. And I think Brother Eli here, in this line of thinking, he will be saying na si Jesus Christ, while he is, kumbaga, on the outside human being, is hindi siya nagkakasala. And not just about this verse mga ka-U3, I'm guessing he will also cite other verses of what humans do that God can never do. And then, ang conclusion dyan is Jesus Christ, when he was here, he never did this, he never sinned, therefore he is God, because he is in the nature of God. So, tingnan pa po natin mga ka-U3. Bibiglang ipakita na basta tao, nagkakasala yan, sapagkat naririto sa ibabaw ng lupa. Atin ngayon tunghan ang naging kalagayan ng ating Panginoong Yesus. Nang siya'y naririto sa ibabaw ng lupa, naganap ba sa kanya yung salitang walang tao na hindi nagkakasala? Pakinggan nyo sa isang talata ng unang Pedro, sa Kapitulo 2, at versikulo 21 hanggang 22, ganito po ang nakasulat. Sapagkat sa ganitong bagay, kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya, na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kaniyang bibig. Dito po maliwanag ang pagkakaiba ng ating Panginoong Hesukristo sa lahat ng tao, sa lahat ng miyembro ng tinatawag na pamilya ng sangkatauhan, yung tinatawag na human race. Sa human race, sa buong kanyang istorya, walang tao na hindi nagkakasala. Matuwid man basta't nasa lupa, nagkakasala pa rin.
Pero nung si Kristo ay naparito sa ibabaw ng lupa, maliwanag ang ulat ng apostol na si San Pedro. Siya ang wika'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Hindi nyo ba naiisip ang ibig kong ipakita rito, mga kababayan? Kaya ako binabasa ang mga ulat na ito para ipakita sa inyo si Kristo hindi uubra na para ating paniwalang talagang tao. At nasa kalagayang tunay na tao. Otherwise, masisira yung sinabi ng Biblia na walang tao na hindi nagkakasala. Lalabas si Kristo pala'y tao. Tapos hindi nagkasala si Kristo. Di sira yung salitang walang tao na hindi nagkakasala. Kaya ang ginawa ng mga iglesia ni Kristo ni Ginoong Manalo, sira yung paniniwala nila dun sa anay ng katwiran na yon. Ang ginawa nila, dinigdagan nila. Walang tao na hindi nagkakasala, matangi kay Kristo. Ngayon, kasi gusto nga nilang palitawin, si Kristo'y tao, kaya ganun ang kanilang deklarasyon. Pero sa Biblia po, walang ganon. Ang nasa Biblia, walang tao na hindi nagkakasala. At kung ang ating Panginoong Kristo ay hindi po nagkasala, hindi siya dapat na ibilang na tulad sa pangkaraniwang tao. Bakit ko po sinasabi, mga kababayan, na si Kristo hindi dapat itulad sa pangkaraniwang tao na kagaya ng ating lahi, itong buong lahi ng sangkatauhang ito. Anong katunayang hindi natin dapat siyang itulad sa ganon? Pakinggan nyo sa isang talata ng kasulatan. Dito naman po sa aklat ng Filipos, meron tayong ganitong pangungusap na mababasa na isinulat ng apostol na si Pablo. Kundi bagkos, umpisahan po natin sa 6, na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkos hinubad niya ito, at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibhasa ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. Dito po maliwanag, mga kababayan, na si Kristo hindi talagang tao Siya'y nasa anyong Diyos. Ngayon, yun ang wikang, bagaman siya'y nasa anyong Diyos, hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan yung pagkapantay niya sa Diyos. Bagkus ang wika'y inubad niya yung kanyang pagkapantay sa Diyos. Siya'y nag-anyong alipin, nakitulad sa mga tao. Dito maliwanag na maliwanag, hindi siya tao. Hindi siya talagang tao. He is not by nature man. Sapagkat siya nakitulad sa tao. He took the form and likeness of a man, but he is not by nature a man. Ang sabi sa Biblia, nakitulad sa tao. Na ganyong alipin, nakitulad sa tao. At palibhasa ay nasumpungan ng wika siya saan yung tao ay nagpakababa siya sa kanyang sarili. Na siya ang wika'y nagmasunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Dito maliwanag na ating natunghayan na si Kristo, hindi mo nga po pwedeng itulad sa ordinaryong tao sapagkat siya nakitulad sa tao. Yung salitang nakitulad sa tao, nag-anyong tao, sabi, hindi mo talagang tao. Napakalaking maling lohika naman yung tao ay mag-aanyong pag-tao. At yung tao ay makikitulad pa sa tao, ay tao na nga siya. Ayun. Pagka ikaw makikitulad dun sa isang bagay, hindi ka talagang ganon. Kaya mo nga siya tinutularan, hindi kanya kagaya. Ang tao ay tao. Si Kristo hindi tao. Kaya tama yung ginamit na termino, nakitulad siya sa mga tao. At sa kanyang pakikitulad sa tao, ang kanyang tinularan, hindi yung ugali ng tao. Ang tinularan ni Kristo sa tao, yung kanyang damdamin, yung kanyang kalagayan, yung kanyang kababaan, yun ang tinularan niya sa tao. Hindi siya tumulad sa tao na makasalanan, sapagkat walang tao na hindi nagkakasala. Datapot si Kristo, ayon sa record ng Biblia, siya ang wika'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Dito makikita nyo, mayroong isang improbability
na si Kristo para paniwalaan nating taon-tao. May imposibilidad na sabihin mo si Kristo tao Bakit ho? Kasi hindi siya nagkasala. Ito pa ang isa. Dito sa isang talata ng Roma, sa Kapitulo 3, ganito po ang sinasabi sa versikulo 4, pakinggan nyo mga kababayan. Huwag nawang mangyari. Oo, bagkus pa nga, ang Diyos ay tapat. Datapwat ang bawat tao'y sinungaling, gaya ng nasusulat. Napasin niyo yung salita ni San Pablo? Liar. Bawat tao ay sinungaling. Pag sinabing bawat tao, each and every human being. Bawat tao ay sinungaling. Ang wika ng Apostol na San Pablo. Tumutukoy na ito sa lahat ng tao. Lahat ng tao ay sinungaling. Yan ang naging kalagayan ng tao pagkatapos na siya ay mahulog sa pagsalangsang doon sa panahon ni Adan at saka ni Eva. Ang nasumpungan na sa kasaysayan ng tao, bawat tao ay nakakapagsinungaling. Kaya sabi ni Pablo, bawat tao ay sinungaling. Each and Ngayon, every. si Kristo ba nagsinungaling? Para siya isama mo doon sa lahi ng mga tao. Pakinggan nyo sa isang talata ng unang Pedro, balikan po natin ang pangungusap ni San Pedro sa Kapitulo 2 at versikulo 21, na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Kaya kung si Kristo, walang daya na lumabas sa kanyang bibig. Walang kasinungalingan na lumabas sa kanyang bibig. At mismo siya, sa panahon ng ating Panginoon sa Kristo, ay ipinagtanggol niya ang kanyang sarili laban sa kanyang mga detractor. At walang isa man na nakapag-point out na siya ay may isang ginawang kasalanan o siya ay mayroong sinabing kasinungalingan. Pakinggan niyo ang katunayan ng pagtatanggol ni Kristo sa kanyang sarili nang siya ay ibig na akusahan ng masama ng mga Hudyo. Dito sa Juan, Kapitulo 8, at ang versikulo ay 46. Sino sa inyo ang makasusumbat sa akin tungkol sa kasalanan? Kung sinasabi ko ang katotohanan, bakit hindi nyo ako sinasampalatayanan? Ang wika ng ating Panginoon sa kanyang mga kaaway. Sino sa inyo, kahit isa lang, ang naghahamon siya? Sino sa inyo ang makakasumbat sa akin tungkol sa kasalanan? Kaya walang nakatindig na siya mayroong ginawang kasalanan kahit kanino At wala rin nakatindig na siya may sinabing kasinungalingan kahit kanino. Kaya hindi a-apply sa kanya yung sinabi ni San Pablo. Sapagkat ang sabi ni Pablo, 3:4 ng Roma, bawat tao ay sinungaling. Hindi nagsinungaling si Kristo. Okay, pasensya na po, Brother Elia. And I think, mga ka-youth, very clear naman so far yung flow ng pag-discuss ni Brother Eli po dito, na so far dalawa. Kumbaga, yung characteristic ng isang tao that Brother Eli believes, of course, that does not apply sa kay Jesus. And if you notice as well, yung paggamit po ng operative word ni Brother Eli dito is tunay na tao. So with emphasis on the idea that God could be human but not really human. Hindi siya totoong tao, mga ka-youth. Well, of course, dahil nga po, syempre, him having the nature of God. In fact, yung mga versions nga po ng Biblia dyan, aside from the nature of God, another word could be form of God. So what I'm expecting, mga ka-youth, is Brother Eli will continue discussing on the other qualities of human being that Jesus could never possess, mga ka-youth. Hindi siya kasama ron. Pagka naman sinabi mo si Kristo'y tao, ko-contradict yun dun sa sinabi ni Pablo na bawat tao ay sinungaling. Sapagkat ang kahulugan ng salita, bawat tao ay sinungaling, lahat ng tao ay sinungaling. Pati nga yung nagtuturong si Kristo'y tao at ako tao. Ayon po doon sa akin tungkol naman sa ibang reliyon din, na si Kristo ay hindi pinaniniwalaan na Diyos kundi ay tao. Ano po ang ni Kristo? Siya po ba'y tao o talagang Diyos? Meron ng tao, meron Diyos. Oo.
Ang tao, yung katawan. Pakinggan nyo, uno-uno. Nang pasimula, siya ang verbo, at ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Ano ho yung verbo? Sabi, ang verbo ay Diyos. O ano nangyari sa verbo na Diyos? At nagkatawang tao ang verbo. O yun, yung verbo na Diyos, nagkatawang tao. Therefore, may Diyos, yung verbo. May tao. Alin? Yung katawan. Tao ba yung verbo? Hindi. Diyos nga yun Kaya lang nagkatawan tao. Binalot ng katawan tao ng lamang. Kasi yung verbo, ang kahulugan nun, logos, ang kahulugan nun, salita. Kung basta na lang magsasalita sa isang tabi ng punong mangga, baka magpulasan yung mga tao, hindi makikinig, natatakot baka akala multo pa Kaya nagkatawan tao yung verbo, para yung salita makarating sa tao. O ang pangangaralan lang ay kalabaw, di magkakatawang kalabaw yun, di ba? Pero kung tao ang pangangaralan, nagkatawang tao. Kaya may tao ho talaga. Ang tao yung katawan, pero yung nasa loob ng Diyos yun. Pakinggan nyo, Colosas 2:9. Sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Doon sa kahayagan sa laman, nandoon ang nananahan ng buong kapuspusan ng pagka-Diyos. For in Him dwelleth the fullness of Godhead bodily. Doon sa katawan, nandoon ang fullness of Godhead. Ang kapuspusan ng pagka-Diyos. Kaya may tao, mayroon Diyos. Ang tao, yung katawan, yung Diyos, yung nandun sa loob. Nagkatawang tao. Kasi ang paniwala nila na si Kristo ay hindi Diyos, kundi tao lamang. At ang tunay na Diyos ay ang Ama. Ay, Ama talaga naman tunay na Diyos yung Ama yun namang anak ng Diyos, hindi ba tunay na Diyos din yun? Ay ayaw pong maniwala Siyempre, pagka tunay kang Pilipino, ang anak mo, tunay na Pilipino rin. Di ba? Pag tao ka, ang anak mo, tao rin. Di ba? Pag makalabaw, ang anak kalabaw din. Ang Ama ang Diyos. Si Kristo yung anak ng Diyos. Diyos din yung anak. Ang katunayang, Diyos nga yung anak. Pakinggan nyo. Sa 1:18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ngayon, sabi doon, walang tao nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak. Ano ho si Kristo? Bugtong na anak. Di anak ng Diyos na kabugtong-bugtungan kaisa-isa. Ba naman tao, Diyos ang nanganak. Siyempre, Diyos ang ipanganganak. Anak ng Diyos Kaya Diyos yun. Ngayon, kung meron tao, yung ipinanganak ng tao, yun ang tao. Naririto po ang isa sa ating bisita, si Sis Novi Pasa. Siya po ay isang Katoliko at narito po ang kanyang katanungan. Ito po ang aking tanong. Parehas po ba ang kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo at Diyos Ama? Saan po sila magkaparehas at saan naman po sila magkaiba? Paki-explain na lang po dahil nais ko pong maliwanagan sa bagay na ito. Salamat kapatid na Novi, Una-una, alam ko kaya mo tinatanong kasi sabi Katoliko ka. Ang aral kasi ng Katoliko, magkapareho lang daw yung ama't anak. Walang pagkakaungusan. Yun ang tinatawag nilang doctrine of Trinity. Yep, with the Holy Spirit. Yung Trinidad. Basahin nga natin kapatid na Daniel. Ito po sa kanilang lathala ang pananampalataya ng ating mga ninuno na isinulat ni James Cardinal Gibbons. Nasa pahina 8 po ito, ang pinagpalang Trinidad. Iniaaral ng Iglesia Katolika na may isang Diyos lamang. Sa isang Diyos na ito'y may tatlong iba't ibang persona, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo, na tunay na pantay-pantay at walang pagkakaungusan. Ewan ko kung ikaw ay Tagalog, kapatid na Novi, pero yung salitang walang pagkakaungusan, malalim na Tagalog yun Ang kahulugan ng hindi nagkakaungusan, ibig sabihin, perfectly sila na pantay-pantay. Pantay-pantay sila perfectly. Yun ang basahin natin sa English version niyang
the faith of our fathers, Brother Daniel. Opo, ito po ang sabi. In this one God, there are three distinct persons, the Father, the Son, and the Holy Ghost, who are perfectly equal to each other. Ayan, sabi nila, they are perfectly equal to each other, the Father, the Son, and the Holy Ghost. Yan ang doktrina ng Katoliko. Pero mali yan sa Biblia, kapatid na Nobi. Huwag ka magagalit, Katoliko ka. Mali sa Biblia ang doktrina ng Katoliko na pantay-pantay lang daw yung Ama, Anak at Espiritu Santo. Meron silang pagkakapareho. Pero hindi sila pantay-pantay na perfectly equal. Bakit? Ang sabi ng Panginoong Jesus sa 14:28 ng Juan, Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Ang liwanag pasa sa Ama ako, kasi ang Ama lalong dakila kaysa akin. Sa English, Ye have heard how I said unto you, I go away, and come again unto you. If ye loved me, ye would rejoice, because I said, I go unto the Father, for my Father is greater than I. Father is greater than I. Nangangapalang ako, kapatid, sa Cebuano, ang sabi diyan, kay ang akong amahan, labaw pa kanako. Mas powerful yung ama doon sa anak. Kasi siya naman talaga ang pangunahin sa lahat. Mas mataas siya kay Kristo na kanyang anak. Basahin natin ang unang Korinto 11:3. Pakinggan mo, kapatid. Datapot ibig ko na inyong maalaman na ang pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalaki, at ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Tama, mag-umpisa tayo. Ang babae, ang pangulo ng babae, lalaki. Kaya higher in authority ang lalaki kaysa sa babae. Ang pangulo naman ng lalaki ay si Kristo. At ang pangulo naman ni Kristo ay ang Diyos. So tama ang sabi ni Kristo na ako'y pasa sa Ama sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Ngayon, sa tanong mo, kapatid, saan sila magkaparehas? Magkaparehas sila, pare-pareho silang espiritu. Yung Diyos Ama, espiritu yon. Siya ang nanganak doon sa anak. Yung tinatawag na anak ng Diyos, ay ipinanganak siya ng Diyos sa espiritu. Ang Ama mismo ang nanganak sa Kanya. Diyan nga tumutol yung sagwagwa sa akin Ano mo ikasinabing nanganak ang Ama? Lalaki yun. Sabi ko, ikaw pala ka ako ang alam mo lang nanganganak, babae Ako meron akong alam, nanganganak, lalaki Kagaya halimbawa noong seahorse. Yung seahorse, ang lalaki ang nanganganak, ang lalaki nagbubuntis. At pagka nanganak, ang dami. Pinakita pa nga yan sa Kaya nanganganak yung lalaking seahorse. Ang ipapanganak niya, mga seahorse din, Ayan, male seahorse. Nanganganak siya. Alam mo, kapatid na Nobi, ang Diyos Ama nanganak at ang ipinanganak niya ay ang kanyang anak ng nasa kalagayang espiritu. Yung ipinanganak ni Maria, yun yung katawang tao, yung laman, yung katawan na tao ng Panginoon Kristo. Pero ang ipinanganak ng Ama ay espiritu rin, kasi espiritu yung nanganak na Ama. Basahin natin sa 4:24 ng 1. Ang Diyos ay espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan. Ayun, ang Diyos na Ama ay espiritu yan. Ayun, kung siya espiritu, nanganak siya. Basahin natin ang awit 2:7. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak.
Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ang sabi ng Diyos sa Panginoong Hesus, sabi ng Panginoong Hesus, aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, ipinanganak kita. Ang Diyos talaga ang nanganak sa kanya, yung Ama. Kung yung Diyos na nanganak Espiritu, siyempre ang ipinanganak nun, Espiritu rin. Basahin natin sa Juan 3:6. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Ayan. Pag ang nanganak laman, laman nga. Kaya si Maria, laman siya, tao siya. Ang ipinanganak niya, tao, yung katawan. Pero ang ipinanganak ng Espiritu, Espiritu rin yun. Yung Ama, Espiritu, nanganak. Hindi nila itinuturo na yung Ama mismo nanganak. Bakit nanganak? Kasi nung umpisa, nasa sinapupunan niya ang kanyang anak. Basahin natin ang 1:18 ng Juan. Bosom. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama. Nung umpisa, yung anak, nasa bahagi ng Ama yun eh. Espiritu yung Ama, yung kanyang anak, nasa Espiritu kanyang rin. sinapupunan. Espiritu rin yun. Para lang maintindihan natin, si Eva, bahagi ni Adan. Kinuha ng Diyos yung isang tadyang ginawang babae. Kaya si Eva galing kay Adan. Parang yung anak ng Diyos na si Kristo, ang Diyos ay Espiritu, nanganak siya. Ang ipinanganak niya, yung Espiritu kanyang rin. nasa sinapupunan, na ang tawag sa Biblia, mga kapatid, mga kababayang nakikinig, huwag niyong kakalimutan at huwag kayong paloloko sa mga ministro na nagsasabi na si Kristo raw ay tao. Mali po yun. Bakit? Si Kristo po kasi sa katutubo nasa sinapupunan ng Ama, in the bosom of the Father. Ngayon, yung nasa kanyang sinapupunan na kanyang anak, ipinanganak niya. Sa araw na ito, sabi ng Ama, ipinanganak kita. Sino nanganak? Yung Ama. Ang katunayang yung Ama ang nanganak, 1:6, 1:5 hanggang 6 ng Hebreo, kapatid na Daniel. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kaniyang ama at siya'y magiging aking anak. Hindi sinabi ng Diyos kahit kaninong anghel na ikaw ay aking anak. Ang pinagsabihan niya lang yung kanyang talagang bugtong na anak. Ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang ama, siya'y magiging aking anak. Kaya katunayan, ang Ama ang nanganak sa Kanya. Kaya kung titignan natin, mga kababayan, mag-ingat kayo, huwag kayong madaya. Kahit dalhin ninyo sa orihinal na lingwahe ng Biblia, sa Griego, ang nakalagay sa Griego, eto, hindi lang ako marunong ng Gregong bumigkas eh. Pero mababasa nyo sa ating screen. Theon odis, ioraken pupote, monogenes theos o on eiston kol punto patros ikenos exigisato. Ang sabi, monogenes theos, bugtong na Diyos, begotten God. At mayroong English Bible na nag-translate ng tama. Basahin natin ang New American Standard Bible, kapatid na Daniel. No one has seen God at any time. The only begotten God who is in the bosom of the Father, He has explained Him. Yan ang pinakatamang translation dyan sa 1:18 of John. Sa iba kasing translation, the only begotten Son, monogenes huios. Ewan ko kung huios yun o huios. Monogenes huios. Pero, ang sabi sa Biblia, no man hath seen God at any time. The only begotten God. Begotten God. Talagang Diyos si Kristo.
Tama naman yun kahit saan mo sintido hanapin Nanganak tao, tao pinanganak. Nanganak ang kambing, anak? Kabayo? Mali. Pag ang kambing nanganak, anak kambing din. Pag nanganak ang baka, anak baka rin. Pag nanganak ang tao, anak tao rin. Pag nanganak ang Diyos, Diyos ang anak. Kaya ang tawag sa Biblia, the only begotten God. Bakit sa Greek ang nakalagay, the only begotten God? At sa Greek sabi, monogenes theos. At di nyo tinuturo na ang Diyos Ama nanganak. Kasi pag tinuro nyo, mapapamalian yung aral nyo na si Kristo tao lang. Kasi ang pinanganak ni Maria, tao Tama naman ang pinanganak ni Maria, tao. Nagdalang tao si Maria bakit? Katawan yun Doon sa katawan na yun, doon lumakip yung espiritu na anak ng Diyos. Kaya sa Biblia, dalawa ang nababasa Anak ng Diyos, anak ng tao. Sa buong Biblia, mababasa Son of God, Son of Man. Sinasabi, anak ng tao, anak ng Diyos. Alin ang anak ng Diyos? Yung espiritu na ipinanganak ng Diyos, wala pang mundo, wala pang universo, nanganak na ang Diyos. Yung espiritu na kanyang anak, na monogenes theos. Interesting. O begotten God. As I am listening, of course, and Brother Eli always would be giving a criticism mga kayuthi sa Iglesia ni Cristo nga dahil isa po yun sa mga reliyon, at least sa Pilipinas, pinaka-known po talaga na naniniwala na si Jesus Christ nga po ay hindi Diyos kundi tao mga kayuthi. So as I was thinking, ano ba yung implication po kasi ng pag-distinguish natin ng kanilang appropriate na kinalagyan mga kayuthi? I think it's in the idea of worship siguro, among other things, of course. Dahil syempre, ang tunay na Diyos ang dapat na ating mabigyan ng pag-worship, ng reverence, and for other faiths that believe na Jesus Christ is not God, so I think nga po, magiging issue, papupurihan din ba si Jesus Christ katulad ng sa Ama? Dahil yun ang kumbaga mas may supreme authority. On the other hand, mga kayuthri, in the idea of Trinity, nasa Iglesia Katolika, Apostolica Romana, and of course, sa iba din po ng mga Protestant din po ng mga sekta, the belief there is yung equality nga, parang three gods or three beings in one. And maalala ko nga po yung papa ko sa kanyang mga nagiging diskusyon sa ibang mga tao rin na kanya nakakausap patungkol nga po sa relihiyon. Parang doon yan egg, di ba? Parang itlog na kung saan ang itlog ay binubuo kumbaga ng three parts, di ba? Yung egg yolk, egg white, and then yung shell. So lahat ng tatlong yan, that comprises one egg, mga kayuthri. Going back in this perspective that all of these three are equal in Trinity, so pinapupurihan ang Ama, ang Anak, at pinapupurihan din po ba ang Holy Spirit? And that same question is gusto ko pong maitanong din sa members ng Church of God ni na Brother Eli na kung ang Diyos ay pinupuri, ang Anak din ay pinupuri. Pinupuri din po ba ang Holy Spirit? Nung isugo niya sa lupa ang kanyang begotten Son o begotten God, nung isugo niya, kinailangang mangaral magkaroon ng katawan tao. Yung katawan tao naman na yun ang ipinaglihi at ipinanganak ni Maria. Kaya ang tawag doon, anak ng tao. Ayun. Ang Diyos Ama nanganak, nasa Biblia yan. Pagkatapos niyang manganak, sabi niya, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, sinabi niya uli, ako'y magiging kanyang ama. Siya'y magiging aking anak. At yan nangyari, wala pang mundo. Naipanganak na ng Ama si Kristo. 17:5-24 ni Juan. Pakinggan nyo. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Noon, bago pa natatagan sa libutan, inibig na ng Ama yung kanyang anak, ipinanganak na niya. Yung sinasabing, sa araw na ito, pinanganak kita. Kailan yun? Bago pa natatag ang sanlibutan. Naipanganak na ng Ama yung kanyang bugtong na Diyos na anak. Ayan ang nakasulat sa Biblia. Monogenes theos. Bugtong na Diyos. It is rightfully translated in at least one English version of the Bible, in the American Standard Bible,
No one has seen God at any time. The only begotten God who is in the bosom of the Father, He has explained Him. Kaya ito, mahirap itong tutulan na ang Diyos nanganak. Hindi nila tinuturo na ang Diyos ay nanganak. Kasi kung ang Diyos ang nanganak, yung pinanganak niya Diyos. Pero kapatid, kung si Kristo, anak ng Diyos, hindi naman ibig sabihin kung sila'y anak siya ng Diyos, pantay na sila. At saka yung Espiritu Santo, pantay-pantay. Hindi. Mas dakila ang ama kaysa anak. Talaga naman sa sentido, tama naman yun eh. Ako, anak lang ako. Siyempre, yung tatay ko, mas iginagalang ko kasi tatay ko siya eh. No? Mas may kapangyarihan yun, mas marunong yun sa akin. Nung bata ako, siguro kahit ngayon, mas marunong yung tatay ko sa akin eh. Professor yun eh. Yung tatay ko, ako naman di naman nakatapos ng high school eh. Yung tatay ko, nagturo pa sa UP yan eh. Siyempre, mas mataas yung kapangyarihan ng tatay kaysa sa anak. Ganon din naman sa Biblia. Ang ama, mataas kaysa kay Kristo sa kapangyarihan. Pareho silang espiritu, pareho silang Diyos, pero ang kapangyarihan ng ama ay nasa ibabaw ng kapangyarihan ni Kristo. Naunawaan mo, kapatid na Nobi? Opo, salamat po sa Diyos. Salamat. Ano po pinagkaiba po sa inyo po sa Iglesia ni Cristo po? Napakarami namin pagkakaiba. Yung kanilang Kristo, tao. Yung Kristo sa Biblia, hindi tao yun. Anak ng Diyos yun. Yung Kristo sa Biblia ay hindi tao, kundi anak ng Diyos, kaya yun ay Diyos. Kapatid, basahin natin ang 16 ng Mateo. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Si Kristo ang anak ng Diyos na buhay. Kailan siya pinanganak? 17:5 ng Juan. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo, bago ang sanlibutan ay naging gayon. Yung palang Kristo, naging anak ng Diyos bago pa umiral ang sanlibutan, bago pa lumikha ang Diyos ng lahat ng bagay, nandun na po siya. Kaya hindi siya tao eh. Ipinanganak siya ng Diyos doon pa sa walang hanggan. Galing siya sa walang hanggan. Basahin natin ang 5:2 ng Mikas. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Mula sa Bethlehem, ng hula, lalabas ang isang magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya mula ng una, mula ng walang hanggan. Kaya dun pa sa walang hanggan, dun pa sa eternity, kasama na ng Diyos yung kanyang anak. Sabi ni Kristo nung nasa lupa siya, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin, ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo, bago ang sanlibutan ay naging gayon. Sa English, kapatid na Daniel. And now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. The glory which I had with thee before the world was. Bago pa nilalaan sa libutan, kasama na ng Ama yung kanyang anak. Patunayan natin sa 1:1 hanggang 3 at 14 ng Juan. Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Diyos, at ang Verbo ay Diyos. Ito rin ng pasimulay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. At nagkatawang tao ang Verbo at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama,
na puspos ng biyaya at katotohanan. Ang tawag sa kanya nung una ang verbo. Ang verbo ay sumasa Diyos at ang verbo ay Diyos. Ito rin ang pasimulay sumasa Diyos. Lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. So nauna siya kaysa sa lahat ng ginawa. Paano tao yan? Meron ba naman taong nauna pa sa mundo? Kaya doon, punto na yun, magkaiba kami. Kung ano yung nasa Biblia, yun ang aming tinuturo. Wala kaming inimbentong aral. Sana naunawaan. Salamat po. Okay po. Habol po natin itong... Sino ba ang dapat kong sambahin? Ang Ama ba? There you go. O si Jesus Christ? Okay, that is a very good question. Kasi nga po, like what I said, ano ba ang posible na, kumbaga, implication kapag sinasabi natin na may Trinity ba o wala? Pag sinasabi natin na pareho silang Diyos or mas mataas ang power ng isang entity over the other or nag-iisang Diyos lamang ang dapat na sambahin at hindi si Jesus. And like what I mentioned kanina nga po, paano yung Holy Spirit? Dapat din bang sambahin ang Holy Spirit? So on that regard, mga kayo-3, please comment below kung meron po kayong link or Bible study about sa Holy Spirit naman po. Gusto ko rin pong malaman. Dahil kanina na-mention ni Brother Eli na it is the helper. So ano ang magiging dapat na relasyon din natin towards the Holy Spirit? But anyway, gusto ko lang din po mga kayo-3, kaunting recap sa similarity at difference nila. Well, it is true mga kayo-3 na sa mga core doctrines, sa mga core ng mga principles, hindi lamang po ang Church of God and ang INC, kundi sa Christianity as a whole. Mga kayo-3, sa totoo lang, while we may say na malaki ang pagkakaiba, most of the time mga kayo-3, we could actually say na mas majority pa rin po ng paniniwala within the Christianity sect and denomination ay mas magkapareha. Just on the fact alone, under the umbrella of Christianity mga kayo-3. Salamat po, kapatid na June. Very good question. Sa inyong pong pagdalo sa ating Bible exposition. Yung pong unan yung tanong, sino ba ang dapat sambahin? Ang Ama o si Jesus? Pareho pong dapat sambahin yun eh. Basahin natin ang 14:1 ng Juan. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Ang hinihingi po ng Panginoong Jesus, sumampalataya tayo sa Diyos, sumampalataya rin naman tayo sa Kanya. Yun din naman ang sinasabi ng Ama. Basahin natin ang 17:5 ng Mateo. Samantalang nagsasalita pa siya, narito, ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila. At narito, ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Authority po si Kristo mula sa Ama. Ito ang anak kong kinalulugdan, pakinggan nyo siya. Anong pakikinggan natin kay Kristo? Sabi ni Kristo, sumampalataya kayo sa Ama, sumampalataya rin naman kayo sa akin. So, sasampalataya tayo sa Kanya, sasampalataya tayo sa Ama. Tapos, nung malapit na po siyang pumanik sa langit, meron siyang sinabi sa 14:26 ng Juan. Anong sabi niya, kapatid na Luz? Datapwat ang mang-aaliw sa makatwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Pag nung aalis na siya, meron siyang ipinangako na may darating na mang-aaliw, yun na nga ang Espiritu Santo. Sasampalataya rin tayo dahil sabi ng Ama sa atin, siya ang ating pakinggan. Pag nakinig ka kay Kristo, sasampalataya ka sa mga sinasabi niya. May sinasabi siyang pag alis niya, pag panik niya sa langit, isusugo naman ng Ama yung mang-aaliw, yung comforter. Sa makatwid ay ang Espiritu Santo. Ibig sabihin, kapatid, pagka Biblia po ang pagbabatayan natin, meron pong 3 kapangyarihang dapat tayong makilala sa buhay. Ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Ang katunayan sa bautismo, ang utos ay mabautismohan tayo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya sasambahin natin ang Ama, sasambahin din natin si Kristo. Basahin natin ang 1 Pedro 3:15. Kundi inyong sambahin si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso.
si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso. So ipinasasamba rin yan eh. Kaya nga nananalangin tayo kay Kristo, nananalangin tayo sa Ama, nananalangin tayo kay Kristo. Mananalangin din tayo sa Espiritu Santo, sinasabi naman niya ni Judas sa 1:20. Ngunit kayo, mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. Yun, manalangin sa Espiritu Santo. Ibig sabihin, kapatid, yung tatlo na yun, na kapangyarihan, ay dapat nating kilalanin at pagpasakupan, sambahin, panalanginan, paglingkuran. Yun ay nasa Biblia, kapatid. And I do not want to take anything from the Bible. Gusto ko maituro lahat. Nasa Biblia kasi, ang pagsamba hindi dapat iukol sa tao. Hindi dapat. Kaya pinasasamba si Kristo dahil hindi nga siya tao eh. Ang Amang may kagustuhang sambahin siya. Basahin natin ang 1:5 ng Hebreo. Sapagkat kanino nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. At muli, nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan, ay sinasabi, at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. So lahat ng anghel pinasasamba kay Kristo eh. Pati ang mga anghel sasamba kay Kristo. Tapos tao raw si Kristo. Meron ba naman tao na pasasamba sa mga anghel? Basahin nga natin yan sa Warayang 1:5. Kay hinuba nga mga anghel an iya ginyaknan, hinbisan kakano nga panahon, hinsugad hini, ikaw amo an akon anak, hini nga adlaw iginanak ko ikaw, ngan liwat. Ako magiging amay niya, ngan hiya magiging anak ko. Ngan liwat, han pagdadah niya han suhagan hi, hakalibutan hiya siniring. Magsimba iya ang nga tanan nga mga anghel han Dios. Kita mo, magsimba sa iya ang nga tanan nga mga anghel han Diyos. O, tinan mo, lahat ng anghel ng Diyos sasamba kay Kristo. Paano naging tao yan? Si Kristo ay Diyos, kaya sinasamba. Ang Ama ay Diyos, kaya sinasamba. Ang Espiritu Santo ay bahagi nung tinatawag na Godhead sa Biblia. Kaya kailangan ding panalanginan at sambahin. Alam mo, kapatid, wala namang problema dyan eh. Sino ba ikasasambahin ko? Hindi, 3 na ika. Ano ngayon kung 4? Ano problema mo kung 4? Masama ba yun? Di ka magkakadalawa. Ba't sa Pilipinas, 2 presidente? Yung kung 4? Ano problema mo kung 4? Masama ba yun? Di ka magkakadalawa. Ba't sa Pilipinas, 2 presidente? Ba ang mga anghel han Diyos. O, tinan mo, lahat ng anghel ng Diyos sasamba kay Kristo. Paano naging tao yan? Si Kristo ay Diyos, kaya sinasamba. Ang Ama ay Diyos, kaya sinasamba. Ang Espiritu Santo ay bahagi nung tinatawag na Godhead sa Biblia. Kaya kailangan ding panalanginan at sambahin. Ayun. Alam mo, kapatid, wala namang problema dyan eh. Sino ba ikasasambahin ko? Hindi, 3 na ika. Ano ngayon kung 4? Ano problema mo kung 4? Masama ba yun? Di ka magkakadalawa. Ba't sa Pilipinas, 2 presidente? Di ba? May presidente, may vice-presidente. O di 2 presidente, ano masama ron? Mas maganda nga yung 2 presidente. O. Basahin natin sa Cebuano, sa 1:5 ng Hebreo. Sabi doon ay, kay kang kinsa sa mga manulunda siya magapamulong sa bisan unsang panahon. Ikaw mao nga akong anak. Gipanganak ko ikaw karon, ug usab. Ako mahimong amahan niya, ug siya mahimong anak nako. Says, ug kung siya magadala pag-usab sa panganay dinhi sa yuta, magaingon siya. Ug ang tanang mga manulunda sa Diyos pasimbaha kaniya. Tanyo, pinapasambala sa lahat ng anghel si Kristo. Lahat ng anghel ng Diyos pinapasamba kay Kristo. Alam mo kasi, kapatid, ganito yan, kapatid na June, pag pinuri mo si Kristo, pinupuri mo na rin yung Ama. Ganun yun.
Yun ang sikreto ron. Pag pinuri mo si Kristo, pinupuri mo na rin ang Ama, pinupuri mo na rin ang Espiritu. Magkakaisa kasi sila eh. Basahin natin ang isang talata sa Filipos Kapitulo 2 at ang bersikulo ay 9. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nangasa langit at ng nangasa ibabaw ng lupa at ng nangasa ilalim ng lupa. At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Hesukristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Ayon, basahin natin sa Cebuano yan, kapatid na Jen. Tungod ni iniusab, gibayaw siya sa Dios sa kahitasan, o gihatag kaniya ang ngalan nga labaw sa tanang mga ngalan. Aron nga tungod sa ngalan ni Jesus, ang tanang tuhod mga piko sa mga butang sa langit o sa mga butang sa yuta o sa mga butang sa ilalom sa yuta. O aron ang tanang dila managsugid nga si Hesukristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ayon, si Hesukristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ibig sabihin, pagka pinupuri mo si Kristo, pinupuri mo na rin yung Ama. Gaya nung sabi niya sa mga apostol, ang nakikinig sa akin, nakikinig sa nagsugo sa akin. Ang nagtatakwil sa akin, itinatakwil yung nagsugo sa akin. So an act of worship unto Christ is an act of worship unto God. A praise for Christ is a praise for God the Father. It is automatic. Kung tawagin natin sa lingwahe natin yun, automatic. Ibig sabihin, it follows. It automatically follows when we praise the Son, we are praising the Father also. If we praise the Holy Spirit, we are praising the Father also. Because all glory is channeled through the Holy Spirit and to the Son to the Father. And to the Father belongs all glory forever and ever. Amen. Amen. Okay mga ka-Youthy, so dyan naman po nagtatapos ang ating episode ngayon at malamang sa malamang yung comment naman po ng atin pong mga taga-subaybay dyan bitin. But anyway mga ka-Youthy, gusto ko lang pong in a way mag-recap po ng atin pong napanood, pero syempre hindi ko na po maulit lahat kasi po syempre I was watching it in real time. So ang discussion ni Brother Eli sa iba't ibang mga compilation nga po ng videos na meron po tayo revolves around the idea of Jesus being God. Is He truly just human? Ayan, yung operative word po dyan is tunay na tao, di ba? And of course, Brother Eli saying na hindi siya tunay na tao. And I like the discussion yung sa video po na sinend sa atin ni Brother Clark, yung may kurtina, na yung sinabi niya nga po, ito yung mga qualities na it applies to all people, but definitely does not apply with Jesus Christ. So yung isa nga po nasabi doon, yung ating kumbaga proclivity ng mga tao na magkasala. And number two, lahat daw ng tao, each and everyone is a liar. And Brother Eli of course is saying na never na naging sinungaling si Jesus Christ, na merong daya yung kanyang bibig o yung kanyang pananalita. So I also like that explanation. But another point na gusto ko pong sabihin dito, mas nagigets ko na through these compilations mga ka-U3, yung perspective ng Church of God, in a way, a little bit similar no, sa ideya nga po nung hindi pagkakapantay-pantay ng kapangyarihan ng each entity. Kasi mga ka-U3, sa ideya naman po ng Trinity, di ba po, co-equal yung tatlong yan di ba, na tatlong persona. Actually, it reminded me a lot about Jehovah's Witnesses naman po na perspective, kasi ang alam ko po is wala din pong Trinity sa Jehovah's Witnesses. And the reason why I know that, 2010, pagkatapos ng isang music video na na-shoot namin, matagal na po ito, doon po sa kaibigan ko na kumain kami ng sa kanila, lunch, may religious discussion na itinanong sa akin yung nanay niya, na nalaman ko nga po na Jehovah's Witnesses po sila, na hindi nga persona yung pag-treat doon sa Holy Spirit. So that's why I was thinking at the back of my head when Brother Eli was saying na dapat daw purihin si Jesus Christ and then ang Holy Spirit, worship all, kasi part sila ng Godhead. And that was the term, hindi ginamit yung Trinity, but Godhead, because on the idea that all of these entities, kumbaga, ay hindi magkaka-equal sa kanilang kapangyarihan. Siguro ko ang perspective is equal lahat yan. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit po ang mangyayari. So, sana po hindi na po ako nagkamali dun mga ka-youth. So in general, very clear, very easy to understand at least, and yun naman po talaga ang talagang, I would say, gift ni Brother Eli, his ability to
simplify yung mga concepts. And I'm very happy, of course, for those na mga supporters po natin na nagsasend po ng iba't ibang mga link ng mga videos. Kaya nga po na-compile po natin siya. So sana po ay nagustuhan ninyo. And if you don't like this, you can watch this video over here. You can watch this playlist over here. And then kung ikaw ay baguhan, click subscribe and click the notification button mga ka-U3. Please like, comment, and share. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.